ASIC, USIC, no? Talagang masasampulan po, no? At mukhang eto na po ang tamang panahon na makita ng taong bayan na may batas talaga tayo na talagang ipapatupad po, no? At kung isangkot daw sa maanumalyang flood control na yan, no, ay talagang kakasuhan daw, sabi ni Sec Dizon, mga kababayan ko. Ito nga po, at ipapanood ko po sa inyo ang buong speech ni Sec Dizon. Yan. Bago ang lahat, palike po at pa-share ng live natin sa mga kababayan po natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga OFW, immigrant. Ayan. Kamusta po kayo, mga kababayan ko, at isang mapagpalang panibagong live na naman at gabi po. Araw, gabi sa ating lahat, mga kababayan ko. Yan. Sa unang viewers po natin, hello po sa inyo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. No, share ko po muna, mga kababayan ko, no, bago natin to simulan. Yan. Share ko po muna. Nako, eto na nga po, at mukhang pananagutin na ang dapat panagutin, mga kababayan ko, na kung saan talagang nagbabala na si Sec Dizon din, at inuutos nga po ito ng Pangulong Bongbong Marcos na kung sino man ang may mga anomalya diyan sa DPWH, no, ay kasuhan, no, at hindi lang yon, tatanggalin, mga kababayan ko. Eto, pakinggan po natin ang buong speech ni Sec Dizon, mga kababayan ko, no? Talagang pumasiklab agad ito. Ayan, pakinggan natin. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipalabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito tayo biruin mo, mga kababayan, ito na ang simula. Linisin daw, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, yung mga korupsyon. Nako, mukhang matindi na naman ito, mga kababayan ko. Bago ang lahat, pa-share po muna ng live natin at palike po ng ating live habang nag-aantay po tayo sa ating mga kaibigang mga viewers, no, mga kababayan ko. Talagang matindi-tindi itong pasabog ni Sec Dizon, na kung saan courtesy call ng mga official dyan sa DPWH, no? Talagang maiibsan na nga ba itong corruption dyan, mga kababayan ko, at dapat nga bang may managot dyan, no? Talagang dapat may managot at makulong, mga kababayan ko, at dapat nga pong imbestigahan talaga yan, no? Na kung saan itong mga official dyan, mga kababayan ko, na talagang dapat talaga ay lumabas din ang buong katotohanan, no, na talagang mananagot sila sa taong bayan. Pakinggan natin to, ha. ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Hello po, Ma'am LD. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Totoo. Dahil po, lalo na yung isang proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa contractor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating